tingnan natin yung 3 questions na nagpahirap sa akin noong March 2025 licensure examination for teachers. And I think nagpahirap din sa maraming science major. So iba-iba naman po yung perception ng science major, no? Kung nahirapan sila dun sa question or hindi, pero most probably ito po yung pinaka nahirapan ang lahat. Okay? 3 questions lang po to. Yung iba puro tweakings po to, no? So i-apply na lang po natin sa actual board exam. So ito yung first question. An engine performs 150,000 joules of work in 25 seconds. What is its horsepower? Yung horsepower na yan, ilang beses po yung nagparamdam sa board exam. Okay? So paano po natin i-calculate yan? Una, compute muna natin yung power. Okay? Ang power po is work over time. Galing po yan dun sa formula ng work, which is power times time. Okay? So power is work over time. Ang work natin is 150,000 joules. Dapat po naka-joules siya. So kung naka-kilojoules siya, i-convert nyo muna siya sa joules. I-multiply sa 1,000. Divided by time, dapat nasa seconds din siya. Kung nasa hours siya or minutes, yan, i-convert din natin sa seconds. Divided by 25 seconds is equal to, yan, kayo na pong mag-math dyan, no? So ang answer po natin dito is 6,000 watts. Okay, which is the unit of power. Pero ang kailangan po natin dito is horsepower. So yung watts, i-convert muna natin siya sa horsepower. Ano po yung conversion factor natin dito? Alam po natin, yung 1 HP is equal to 746 watts. Yung iba, ang natandaan nila is 750, which is close to the value, which is okay lang din naman. So ang gagawin natin, gagamitin natin siya as a factor, conversion factor. So alam natin that if you're going to divide both sides by 1 HP, ayan, then 1 is equal to 746 watts over 1 HP. Pwede rin natin siyang baliktarin, okay, as a conversion unit or a conversion factor. So ang gagawin natin, ko-convert natin si 6,000 watts to HP. So sulat ko lang siya dito sa part na to. Meron akong 6,000 watts. So sa baba yung 746 watts, sa taas yung 1 HP para mag-cancel tong watts. Ibig sabihin, 6,000 divided by 746. So if you do the math, ang answer po natin dito is approximately 8. So ang answer natin is letter A, 8. Ayan. Ngayon, may mga cases na ganito. Okay? Sa 8 HP, tapos may comma siya, 600 watts. O kaya, pag hindi 600 watts, 6 kilowatts. Sorry, 6,000 watts o kaya 6 kilowatts. Kapag ganyan yung case, pwede nyo ma-decipher yung formula or yung conversion from watts to HP. Kasi ang gagawin lang natin dyan, mag-work tayo backward. No? Pero paano kapag walang ganon? Kapag walang ganon, syempre dapat matandaan lang natin yung conversion unit na 1 HP is equal to 746 watts. Okay? Next. Ayan, a 2 kilogram ball is whirled in a horizontal circle of radius 1.5 meters at a speed of 4 meters per second. What is the centripetal force acting on it? Letter A, 4 Newton, letter B, 8 Newton, letter C, 10.7 Newton, and letter D, 21.3 Newton. Yan. Ito po yung question na 30 minutes kung sinagutan. Hindi ganyan yung mga given niya. Parang kailangan nyo pang gamitin yung area ng circle or circumference ng circle. Parang ganyan yung mga given niya. So ito yung last item na sinagutan ko sa board exam. So paano po kapag ganito yung given? Kapag ganyan, memorize dapat natin yung formula, no, for centripetal force. That is just equal to mv squared over r. Okay? Yung m natin is the mass, 2 kilograms. Dapat naka-kg siya, no? Yung velocity natin is 4 meters per second, quantity squared. Yung radius natin is 1.5 meters. So if you do the math, yan, imamath lang natin yan. Ang answer natin dito is 21.3 Newton, which is yan. So ang tip ko po kapag mga UCM, no, uniform circular motion, ang gagawin dapat natin is alam din natin yung area ng circle, no, yung circumference ng circle, yung mga yung diameter niya, no, kung radius, kung diameter yung given, anong gagawin. So yun po yung suggestion natin. Okay? Next. Yan, 21.3 Newton. Ito na yung pangatlo. Which of the following has the lowest boiling point? Hindi po ganito yung nasa board exam, pero try natin kung ganito yung question. Letter A, hydrogen molecule. Letter B, helium. Letter C, nitrogen molecule. And letter D, methane. Lowest boiling point. Okay.
So, ganito po yan. Ang helium, start tayo dito sa helium. Ang helium kasi monoatomic, no? Monoatomic. Ibig sabihin, isa lang siya. Di ba ganyan ang mga karakteristik ng noble gases? Nag-exist sila as monoatomic in nature. Dito naman, kapag H2, syempre, diatomic siya. Specifically, homonuclear diatomic. Same with N2. Homonuclear diatomic sila. At ang CH4 naman, alam natin, this is a molecule na medyo malaki. Okay? Molecule. Now, alin dito yung pinakamababa ang boiling point? Okay? Ang trend natin ganito. So, yung pinakamaliit, smallest, siya yung may lowest boiling point. Tapos, kung yung pinakamaliit na yon non-polar pa, siya na talaga yon. Okay? So, aside from the size and the polarity, tinitingnan din natin yung mga IMFA, intermolecular forces of attraction. Okay? So, ang pinakamababa dito na boiling point is helium. Okay? Helium, bakit? Kasi monoatomic lang siya. Okay? So, ang una natin is helium. Anong next? Ang next natin, mamimili lang tayo sa H2, kaya N2. Parehas silang diatomic, pero alin yung mas maliit? Mas maliit si H2, followed by N2, and lastly, yung methane natin. Okay? Now, ito yung arrangement natin on the basis of their size, no? Although mas maliit ang hydrogen hydrogen atom sa helium atom, pero kasi yung hydrogen natin dito nag-e-exist as a diatomic molecule. Okay? Kaya mas malaki pa rin siya. Now, in terms of the IMFA, yung He kasi LDF lang siya, or London Dispersion Forces. Same lang din naman dito sa H2. Meron siyang LDF kasi non-polar siya, and N2 which is LDF. And then yung CH4 natin, di ba ang itsura niyan ganito? Yan. Nagka-cancel lang din yung mga dipole moments niya. So, present din dito yung LDF. So, ang magiging useful talaga sa atin dito is yung size. Pag hindi useful yung size, titingnan natin yung IMFA. Okay? So, either of the two, titingnan natin. Now, paano naman kapag mga organic compounds? So, sige, tingnan muna natin yung answer yan. He. Kapag mga organic compounds naman, syempre, yung pinakamahaba, siya yung pinakamataas yung boiling point. For example, meron kang ethane, tapos meron kang propane, and then butane. Then, ito yung pinakamataas yung boiling point. Okay? So, yan, tinatanong din po sa board exam yan, yung magbibigay sila ng formula, kaya magbibigay sila ng number of carbon atoms. For example, meron kang C3, o kaya organic compound, ganito, organic compound with 3 carbon atoms. At yung organic compound na yun daw is alkane. So, ang itatanong, ano yung formula ng alkane? Siya ba ay C3H3, C3H8, or C3H6? Yan. May mga ganyang question po tayo. Okay? So, ang tip ko dyan is i-memorize natin. Actually, dalawa yung choices natin. Number 1 is either i-memorize natin yung formula nila, yung CnH2n plus 2 for alkane, CnH2n kapag alkene, and CnH2n minus 2 kapag alkyne. Yan yung first na pwede natin gawin. So, kung ayaw nyo namang mag-memorize niyan, ang gagawin natin is yung second tip natin, dapat alam nating mag-fill ng mga missing hydrogen atoms kapag dinrawing natin yung structure. Okay? So, ako, ang ginawa ko, since ayaw ko mag-memorize ng formula, then, dinedetermine ko yan using the structure. Dinodrawing ko yung structure, tapos, dinedetermine ko yung number of hydrogen atoms.